Good evening guys. Meron din tayong isang tutorial na kung paano gamitin yung V-Ray DOM at HDRI. So, okay, mag-V-Ray muna tayo. 3ds Max V-Ray. So, meron tayo ako ditong scene. Sorry, I mean naka-open 3ds Max ko. Tapos maglalagay ako ng box. Yan. So, any size lang muna. So, tayo natin, for example, ito yung subject natin, no? Subject box. Yan, G. Tapos maglalagay ako ng V-Ray plane. So, tapos lagyan natin siya ng texture. Gray lang. Yan. So, after nyan, mag-download ako gamit ang Polyhaven na website. So, yan. Polyhaven. Dito ako kinukuha yung mostly yung mga ano ko, yung mga HDRI na magaganda. So, make sure nyo lang na HDRI na naka-pure sky yung kukunin niyo, parang ganito, na wala kang pakitang puno. Kasi kapag may puno o something, may roads or buildings, minsan mahirap siyang i-edit kapag gusto mo gamitin yung background na may mga clouds, mga ganun. Pwede din, pero mas better pa talaga kapag pure sky para at least kung paano ikaw na mismo maglagay ng puno sa likod. 3D mode, 3D trees, mga ganun ba? So, yan. So, kapag okay na dito, kapag naka-download ko na, ito pala, sample ito ng gusto mo, no? Meron itong, ito, make sure ninyo naka-HDRI. Tapos may mga size ka kung ano gusto. Pero, mas maganda, mas mataas, mas maganda. So, mas dinadownload ko dito is yung 16K. Tapos, press ko yung download. So, ngayon is meron ako ditong ilagay na ito, na HDRI. Ito yun. So, re-apply natin ha. So, first natin gagawin is mag-light tayo. Mag-apply ng V-Ray DOM. V-Ray. Saka light. Click ko dito. Right click para makancel yung selection ko. Click ko to. Yung type. Palitan ko ng DOM. Tapos dito, nakita nyo meron siyang texture. So, natin map. Tapos hanapin natin yung V-Ray. HDRI. Yan. Tapos, ang gagamitin ko is yung galing din sa Polyhaven, yung piezo. Ito. Open. So, tapos idrag ko siya dito sa aking material editor. Yan. So, ito na siya. Tapos, make sure niyo nakaset ito sa 1. Ano lang muna, kumbaga temporary na multiplier to. Pwede itong itaasan, pwede itong babaan. Depende sa gusto niyo. Pero, nasa inyo yan kung paano mo siya laruin ba, yung ilaw niya. So, ito lang muna, temporary. So, tayo natin siyang i-render. So, yung default settings mo ngayon is naka-V-Ray na. Yan. So, Vista Vision kasi ito yung most sa ginagamit ng mga real estate agent o kaya mga nasa ibang bansa. Ito yun. So, standard lang, wala akong ginalaw sa settings ng V-Ray. So, yan. Tapos mag-start ako ng i-open ko yung frame buffer muna. Kaya, ito. Yan. So, meron akong ginawa ganyan. Nag-testing ako. Kasi nalimutan ko na ito. So, ito. Mag-start ako ng interactive rendering para ma-check ko kung ano yung itsura ng ginawa natin. Yan. So, ito yun siya. Yun. So, hindi ko na gagalawin yung scene, ganyan lang. So, kung gusto natin ikutin, itong shadow na to, meron itong horizontal rotation sa vertical rotation. So, dito ako sa horizontal rotation. Yung value nito is by angle ba? For example, 90 degree. Enter. So, yan. Umiikot na. Yan. Yan ang 160 degree. Na yan. 180. Ganyan. Ganyan siya gawin nyo. So, yan. Ay, sorry. Walang standard. So, kapag ganito, kapag nag-error siya, start nyo lang, tapos click nyo na ulit to. Yan. Gusto nyo balik sa 0, right click nyo lang yung arrow na to. Yan. So, hopefully, meron kayong natutunan sa pag-apply ng HDRI sa dome light. At maganda itong laruin, lalo na kapag gumagamit ka ng dome light tsaka HDRI combo sa ating scene. So,
Pero minsan din na kailangan ng dome light. Ginagawa ko niyan dito sa V-Ray o kaya dito sa environment, rendering, environment. Ilalagay nyo dito, cancel ko na to Lagay nyo dito yung ano, is darayo yan. Instance. Alisin nyo ng dome light. Delete. Delete. Yan. Tapos, dati natin. So, ang nangyari ganito, kapag ganito, ang problema, medyo madilim siya. So, dito tayo mag-adjust naman sa processing. Oh, naghang. Sorry. Yan ako. Pero, ang pinakaiba lang, medyo hindi siya maganda. Mas maganda talaga yung ano, yung dome light. Limited. So, hopefully meron kayong natutunan sa mabilisang tutorial na to. At thank you sa panood guys.